Ang ilan ay nagaanyong hayop, ang iba naman ay nagpapanggap na magagandang babae sa araw, at nagiging nakakasindak na halimaw sa gabi. Iba-iba ang kanilang mga paraan tulad ng kanilang mga anyo mula sa tiktik na dumadapo sa mga bubong, na nagpapalabas ng sobrang haba na dila para sipsipin ang dugo ng mga sanggol sa sinapupunan, hanggang sa manananggal na humihiwalay ang pangitaas na bahagi ng katawan at tumutubo ang mga pakpak ng paniki para manlapan ng mga biktima sa dilim ng gabi. Hindi lamang ito mga kwentong pampatakot sa mga bata. Malalim ang pagkakaugat nito sa kamalayan ng kultura, isang refleksyon ng mga takot na bumabagabag sa sangkatauhan mula pa noong unang panahon. Takot sa hindi alam, takot sa dilim, takot sa hindi natin maintindihan. Ang Carmona, isang bayan na mayaman sa kasaysayan at tradisyon, ay binalot ng takot. Ang maalinsangan na hangin, na karaniwang puno ng tawanan at kwentuhan, ay bumigat dahil sa isang tensyong na drama. Ang mga bulong-bulungan ay mabilis na kumalat, dala ng simoy ng hangin sa gabi, na nagsasalita tungkol sa mga kakaibang pangyayari pagkatapos ng paglubog ng araw. Nawawala ang mga hayop, na ang kanilang mga kulungan ay kakaibang walang bakas ng paggalaw. Napansin ni Aling Ising, isang matandang babae na kilala sa kanyang karunungan at koneksyon sa mga lumang paniniwala, ang pagbabago sa kapaligiran. Ang mga aso, na karaniwang maingay at masigla, ay umuungol at nagtatago, na ayaw lumabas sa kanilang pinagtataguan. Kahit na ang mga tuko na nakakapit sa mga dingding ng kanyang kubo ay tila nawala. Isa-isa, nagsimulang magbulungan ang mga tao tungkol sa aswang. Ang kanilang pinakamalaking takot ay nabigyan ng pangalan, isang mukha sa dilim. Ang mga kwento na dating itinuturing na pamahiin lamang, ngayon ay may nakakakilabot na katotohanan. Ang takot, tulad ng isang virus, ay kumalat sa komunidad na nahawa ang kanilang mga panaginip, ang kanilang mga oras na gising, ang kanilang mga kaluluwa. Dumating ang gabi na nawala ang batang si Lito.